Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo kung sa kalagitnaan ng gabi magigising ka sa tunog ang trumpeta na hindi mo piya naririnig? Handa ka ba para sa susunod na mangyayari? Isipin mong bigla kang magising at malaman na naganap na ang rapture. At sa isang kisap mata, milyon-milyong tao sa buong mundo ang biglang nawala. Ito ay isang malaking kaganapan na inilarawan sa Biblia. At kailangan nating maunawaan ng malalimang MGA implikasyon nito upang maging handa tayo sa darating na MGA bagay. Sinasabi sa atin ng Biblia sa unang Tesalonika Kapitulo 4, versikulo 17, na pagkatapos tayong nabubuhay at nananatili, ay agawin na kasama nila sa MGA ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa gayo'y makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang kahanggang kaganapang ito, ang rapture, ay mangyayari bigla, walang babala at magbabago ang buhay ang lahat. Maging ang MGA dadalhin at MGA maiwan. Isipin ang sumusunod na eksena. Isang ama ang nagbabasa ang kwento sa kanyang anak bago matulog. Bigla na lang nawala ang ama at naiwan ang anak na mag-isa at nalilito. Ang ina, desperado, hinahanap ang asawa at anak, ngunit hindi sila makita. Ito ang realidad na maraming haharapin. Isipin ang dalawang magsasaka na nagtatrabaho sa bukid, nag-araro sa ilalim ng mainit na araw. Biglang nawala ang isa sa kanila at ang isa naman ay nakatayo, takot na takot, habang bumagsak ang MGA gamit sa lupa. Ang ganitong uring senaryo ay magiging karaniwan sa panahon ng rapture. Para sa MGA maiwan, ang pagkilala ay magiging nakakatakot. Isipin ang takot at kawalan ng pag-asang matanto na lahat ng kwento na narinig mo sa MGA nakaraang taon ay totoo. Ngunit na gayon ay huli na. Ang MGA nakarinig tungkol kay Jesus na kayang magresita ang salitang Diyos, ngunit hindi tunay na committed, ay namuhay ang dobleng buhay. Isang pa sa simbahan at isang pa sa mundo. Binabalaan tayo ang Biblia sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 26 na ang bawat nakakarinig ng MGA salitang ito ang aking sinasabi at hindi gumagawa ang MGA ito, ay ihahambing sa isang taong hanggal na nagtayo ang kanyang bahay sa buhangin. Ang MGA simbahan ay mapupuno ang MGA taong nalulumbay, umiyak at nagmamakawa. Alam nilang naiwan sila at kung ano ang darating. Magiging panahon ito ang malaking kapighatian, gaya ang inilarawan sa Pahayag Kapitulo 13, versikulo 16 hanggang 17. At pinapagawang lahat, malilit at malalaki, mayaman at mahirap, malaya at alipin, ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa kanilang MGA upang walang sinuman ang makabili o makapagbenta, maliban sa may tanda o panggalan ng hayop o bilang ang kanyang panggalan. Ang panahong ito, na kilala bilang tribulation, ay mamarkahan ang pag-angat ng Antikristo na maglilinlang sa maraming tao. Isipin ang isang mundo kung saan hindi ka makabiling tinapay o gatas ng walang marka ang hayop. Ang MGA tatanggi sa marka ay usigin at maring mapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ipagbabawal ang Kristiyanismo at ang MGA mananampalataya ay haharap sa matinding pag-usig. Ang MGA pamilya ay magkakahiwalay at ang presyon na sumunod sa Antikristo ay magiging matindi. Ang MGA tao ay mapipilitang pumili sa pagitan ang katapatan sa Diyos at pisikal na kaligtasan. Ang kagipitan ay totoo. Bawat araw ay isang pagkakataon na lumapit sa Diyos at tiyakin ang ating paghahandang espiritual. Huwag maghintay hanggang sa huling sandali. Mamuhay na ang may katiyakan na handa kang salubungin ang pagbabalik ni Jesucristo. Sinasabi ang Biblia na baguhin natin ang ating MGA pag-isip at mamuhay ayon sa MGA utos ng Diyos. Dapat tayong maging masipag sa pag-aral ng salita ng Diyos upang makilala ang MGA palatandaan ng MGA panahon. Sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2, tayo ay pinaalalahanan. At huwag kayong makiayon sa takbong mundong ito, kundi magbagong anyo sa pamamagitan ng pagbabagong inyong pag-isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Para sa MGA maiwan, magkakaroon ng isang desperadong kagipitan. Binabalaan tayong Biblia sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 42 hanggang 44. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Ngunit alamin ninyo ito,
Kung alam ang may-ari ang bahay kung anong oras ang gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't medyo handa rin kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inasahan. Ito ay isang tawag sa patuloy na paghahanda at pagbabantay. Ang panahon pagkatapos ang rapture ay magiging panahon ang malaking kadiliman at kawalan ang pag-asa para sa MGMA1. Magiging isang mundo kung saan ang pananampalatayang Kristiyano ay susubukin ng husto at ang katapatan sa Diyos ay magiging isang pagpiling buhay o kamatayan. Ang MGA Salitang Pahayag Kapitulo 13, versikulo 7 hanggang 8 ay naglalarawan ng katotohanan ito. At pinahintulutan siyang makipagdigma sa MGA banal at magtagumpay laban sa kanila. At binigyan siyang kapamahalaan sa bawat tribo, wika, at bansa. At sasambahin siyang lahat ang naninirahan sa lupa. Yaong MGA panggalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, na pinatay mula sa pagkakatatagang mundo. Sa panahong ito, magkakaroon ng kapangyarihan ang Antikristo sa lahat ng aspeto ng buhay. Makokontrol ang lipunan na kung walang markang hayop, walang sinuman ang makakabili o makakabenta. Ito ay lilikhang isang kapaligiran ganap na pagdepende sa sistema ng Antikristo, na pinipilit ang MGA mananampalataya na mamuhay sa labas ng lipunan. Kadalasan sa MGA ekstremong kondisyon, upang lamang mabuhay. Ang MGA pipiling sumunod sa Diyos at tumanggi sa marka ay harap sa matinding pag-usig. Ipagbabawal ang Kristiyanismo, at ang MGA mananampalataya ay usigin, pag-usigin, at sa maraming kaso, papatayin dahil sa kanilang pananampalataya. Ang panahong ito ang tribulation ay magiging huling pagsubok ang katapatan sa Diyos. Gayang sinasabi sa 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 12. At lahat ng nagnanais mabuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay daranas ang pag-usig. Gayunpaman may pag-asa para sa MGA tapat. Tinitiyak sa atin ng Biblia na bagaman ang panahon ng kapighatian ay mahirap, hindi iwan ang Diyos ang kanyang MGA tapat. Sa Juan Kapitulo 16, versikulo 33, sinabi ni Jesus, "Sinabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayon kapayapaan sa akin. Sa mundo ay magkakaroon kayon kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang mundo." Dapat tayong maghanda ng gayon. Dapat tayong maging masipag sa ating paglakad kasama ang Diyos, nananatiling matatag sa ating pananampalataya at namumuhay ayon sa MGA utos ng Biblia. Ibig sabihin nito ay talikuran ang MGA tukso ang mundo at mamuhay ng banal na nakatuon sa Diyos. Sinasabi ang Biblia sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 16, "Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal." Bahagi ang paghahanda ay ang patuloy na pagbabago ng ating MGA pag-isip. Gaya ang ginilarawan sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Dapat tayong umiwas sa MGA pamantayan ng mundong ito at magbagong anyo sa kaluban ng Diyos. Nanggangailangan ito ang panloob na pagbabago na ginagabayan ng banal na Espiritu upang makilala natin ang kaluban ng Diyos at mamuhay ayon dito. Mahalaga rin na maunawaan natin ang kahalagahan ng paglaban sa MGA kutang kasalanan. Sa 2 Korinto Kapitulo 10, versikulo 4 hanggang 5, isinulat ni Pablo, "Sapagkat ang MGA sandata ang aming pakikidigma ay hindi makasanlibutan, kundi makapangyarihan sa Diyos sa pagiba ang MGA kuta. Aming ginigiba ang MGA malinghaka at bawat mataas na bagay na nagmamataas laban sa kaalaman ng Diyos, at dinadala naming bihag ang bawat pag-isip sa pagtalima kay Kristo." Ang MGA kuta ay maaaring anumang bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos at humahadlang sa ating espiritual na paglago. Maaring kabilang dito ang MGA makasalanang gawi, negatibong pag-isip, o anumang bagay na naglalagay, hadlang sa pagitan natin at ang Diyos. Dapat nating kilalanin ang MGA kutang ito at hanapin ang kalayaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Isang mahalaga ang bagong pag-isip upang mapagtagumpayan ang MGA kutang ito. Sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 8 tayo ay pinaalalahanan. Sa wakas, MGA kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na marangal, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan,
Isipin ninyo ang MJ bagay na ito. Dapat nating pagnilayan ang MJ bagay ng Diyos at panatilihing nakatuon ang ating MJ pag-isip sa kung ano ang totoo, marangal at malinis. Ito ay tumutulong sa atin na labanan ang MJ tukso at mamuhay ayon sa MJ prinsipyo ng Biblia. Kailangan din nating medjing masipag sa ating panalangin at pag-aaral ang Biblia. Patuloy na hanapin ang patnubay at lakas ang Diyos. Para sa MJ hindi pinag-alay ang kanilang buhay kay Kristo. Ngayon na ang panahon. Tayo ay tinatawag ang Biblia na magsisi at bumalik sa Diyos. Sa Gawa Kapitulo 3, versikulo 11, mababasa natin, "Kaya't magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong MJ kasalanan, upang dumating ang MJ panahon ng paghilom mula sa presensyang Panginoon." Bukod dito, tinatawag tayong Biblia na mamuhay sa kabanalan at pagsunod sa Diyos. Sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 16, mababasa natin, "Kaya't ihanda ninyo ang inyong MJ pag-isip para sa pagkilos, medjing mapagpigil, at lubos na umasa sa biyayang dadalhin sa inyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang MJ masunuring anak, huwag ninyong tularan ang MJ pagnanasa na dating umiral sa inyong kamangmangan, kundi yamang banalang sa inyo'y tumawag. Magpakabanal din kayo sa inyong buong pamumuhay sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal." Ang tawag na ito sa kabanalan ay mahalaga para sa ating paghahandang espiritual. Dapat tayong lumayo sa MJ bagayng mundong ito na nagpapalayo sa atin sa Diyos at hanapin ang isang buhayang kadalisayan at debosyon. Kabilang dito ang pag-iwas sa kasalanan at patuloy na paghahanap ang kaluban ng Diyos sa ating MJ buhay. Bukod sa personal na paghahanda, mayroon din tayong responsibilidad na ibahagi ang Ebanghelyo sa iba. Ibinigay sa atin ni Jesus ang dakilang utos sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 11 hanggang 20. "Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ang MJ bansa. Binyagan ninyo sila sa panggalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Ituro ninyo sa kanila na sundin ang lahat ng MJ bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong lagi, hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Dapat tayong maging handa na ibahagi ang mensaheng kaligtasan sa MJ tao sa ating paligid upang mas maraming tao ang maging handa sa pagbabalik ni Kristo. Maiksi ang oras at totoo ang kagipitan. Bawat pagkakataon na ibahagi ang Ebanghelyo ay isang pagkakataon na magdalang isang tao sa kaharian ng Diyos. Sa ating paglalakbayang paghahanda, haharap din tayo sa MJ hamon at kapighatian. Binalan tayo ni Jesus sa Juan Kapitulo 16, versikulo 33. "Sinabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayong kapayapaan sa akin. Sa mundo ay magkakaroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang mundo." Bagaman haharap tayo sa MJ kahirapan, maaari tayong magkaroon ng kumpiyansa kay Kristo, na napagtagumpayan ang mundo at nagbibigay sa atin ang lakas upang magpatuloy. Ang pagtitiis ay isang mahalagang katanggihan para sa MJ mananampalataya. Sa MJ Hebreo Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2, tayo ay hinihikayat. "Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na ulap ng MJ saksi, itapon natin ang bawat pabigat at ang kasalanang napakadaling bumabalot sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa ating harapan, na itinitinggin natin kay Jesus, ang pinagmulan at tagatapos ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tinis ang krus, hinamak ang kahihiyan, at naupo sa kanan ang trono ang Diyos. Dapat nating takbuhin ang takbuhan ang pananampalataya na may pagtitiis. Tinitingnan si Jesus bilang ating halimbawa at pinagmumulan ang lakas. Binibigyan niya tayong kakayahan na mapagtagumpayan ang MJ hamon at manatiling matatag hanggang sa wakas. Sa gitnang ating paghahanda, mahalaga na tandaan na hindi tayo nag-iisa. Ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu upang gabayan, turuan, at aliwin tayo. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 26, sinabi ni Jesus, "Ngunit ang tagapayo, ang banal na Espiritu, na isusugon ng Ama sa aking panggalan. Siya ang magtuturo sa inyong lahat ng bagay at magpapalala sa inyong lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang banal na Espiritu ay ang ating tagapagtaguyod at tagapayo.
dapat nating hanapin ang kanyang gabay at payagan siyang kumilos sa ating MG buhay. Binabago tayo ayon sa imahe ni Kristo. Bukod dito, ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan sa ating paghahandang espiritual. Sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7, isinulat ni Pablo, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ang panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong MG kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pangunawa, ay magbabantay sa inyong MG puso at MG pag-isip kay Kristo Jesus." Dapat nating dalhin ang lahat ng ating MG alalahanin at panggangailangan sa Diyos sa panalangin. Nagtitiwala na naririnig niya at tumutugon. Sa pamamagitan ng panalangin, nakakahanap tayo ng kapayapaan at lakas upang harapin ang MG hamon ng buhay. Mahalaga rin ang pakikisalamuha sa ibang MG mananampalataya. Sa MG Hebreo Kapitulo 10, versikulo 24 hanggang 25, tayo ay pinaalalahanan. Isalang-alang natin kung paano tayo mag-udyok sa isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa, na hindi natin pinababayaan ang ating pagtitipon. Gayang ugaling ilan kundi nagpapalakas. Lupsa isa't isa lalo na kung nakikita ninyong papalapit na ang araw. Dapat tayong magtipon kasamang ibang MG mananampalataya para sa pagudyok at suportang magkakasama. Ang komunidad ang pananampalataya ay nagpapalakas sa atin at tumutulong na manatiling matatag sa ating paglakad kasama ang Diyos. Habang tayo ay naghahanda para sa pagbabalik ni Kristo, dapat nating tandaan na ang ating pag-asa ay matibay na nakaangkla sa Diyos. Sa MGA Hebreo Kapitulo 6, versikulo 11 hanggang 20, mababasa natin, "Tayo'y may pag-asang gayang angklang kaluluwa, matatag at matibay, na pumapasok hanggang sa lubang tabing, na do'y pumasok si Jesus bilang tagapagpauna sa ating kapakanan, na naging dakilang saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang ating pag-asa ay matatag at matibay kay Kristo, na siyang ating angkla at tagapamagitan. Siya ay nasa kanan ang Ama, namamagitan para sa atin at naghahandang lugar para sa atin. Sa wakas, dapat tayong mamuhay ng may pag-asa at kagalakan. Alam na ang pagbabalik ni Kristo ay malapit na. Sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, isinulat ni Pablo, "Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa, ang dakilang paglitaw ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dapat nating hintayin ng may kagalakan ang pagbabalik ni Jesus, namumuhay bawat araw sa paghahanda at pag-asa. Ang ating buhay ay dapat magpakita ang pag-asa na mayroon tayo kay Kristo at ang katiyakan en kanyang pangako." Sa konklusyon, ang paghahanda para sa rapture ay isang patuloy na paglalakbayang pananampalataya, kabanalan at pangako sa Diyos. Dapat tayong mamuhay bawat araw na parang ito na ang ating huli. Nagahanap ang kaluban ng Diyos at nananatiling matatag sa ating pananampalataya. Ang kagipitan ay tutu, at ang oras ay maiksi. Naway tayong lahat ay maging handa. Naghihintay at umaasam sa maluwalhating pagbabalik ang Haring MG, Hari at Panginoon ng GMG, Panginoon si Jesu Kristo. Ang pagpili ay nasa iyo. Handa ka ba sa darating na MG bagay? Gawin ang panggakon gayon na mamuhay ang isang buhay ng kabanalan at dedikasyon sa Diyos. Huwag maghintay. Ang kagipitan ay tutu, at ang oras ay maiksi. Naway tayong lahat ay maging handa, naghihintay at umasam sa maluwalhating pagbabalik ang Haring MG Hari, at Panginoon ang MG Panginoon, si Jesu Kristo. Isa sa MG pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang rapture ay hindi lamang isang malayong pangyayari sa hinaharap, kundi isang nalalapit na katotohanan na maring mangyari anumang oras. Tinuturuan tayo ang Biblia na palaging medjing mapagbantay at handa, sapagkat hindi natin alam ang araw ni ang oras kung kailan darating ang Panginoon. Sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 36 hanggang 39, sinabi ni Jesus, "Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakalam, kahit ang anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang Ama lamang. At kung paano nung araw bago ang baha, kumakain sila at uminom, nagpapakasal at ipinapakasal, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong.
At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang baha at tinanggay silang lahat. Ganun din ang pagdating ng anak ng tao. Ang MGA salitang ito ay nagpapalala sa atin ng kahalagahan ng pamumuhay bawat araw na parang ito na ang ating huli. Dapat tayong maging handa upang salubungin ang Panginoon. Maging sa pamamagitan ng rapture ang ating sariling pagpanaw sa buhay na ito. Ang paghahandang espiritual ay isang patuloy na paglalakbay na nanggangailangan ng dedikasyon at pagbabantay. Bukod dito, tinatawag tayong Biblia na mamuhay sa kabanalan at pagsunod sa Diyos. Sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 16, mababasa natin, "Kaya't ihanda ninyo ang inyong MGA pag-isip para sa pagkilos, medjing mapagpigil, at lubos na umasa sa biyayang dadalhin sa inyo kapag nahayag na si Jesu Kristo. Bilang MGA masunuring anak, huwag ninyong tularan ang MGA pagnanasa na dating umiral sa inyong kamangmangan, kundi yamang banalang sa inyo itumawag. Magpakabanal din kayo sa inyong buong pamumuhay, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal." Ang tawag na ito sa kabanalan ay mahalaga para sa ating paghahandang espiritual. Dapat tayong lumayo sa MGA bagayeng mundong ito na nagpapalayo sa atin sa Diyos at hanapin ang isang buhaing kadalisayan at debosyon. Kabilang dito ang pag-iwas sa kasalanan at patuloy na paghahanap ang kaluban ng Diyos sa ating MGA buhay. Bukod sa personal na paghahanda, mayroon din tayong responsibilidad na ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Ibinigay sa atin ni Jesus ang dakilang utos sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 11 hanggang 20. "Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng MGA bansa. Binyagan ninyo sila sa panggalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro ninyo sa kanila na sundin ang lahat ang MGA bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong lagi, hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Dapat tayong maging handa na ibahagi ang mensaheng kaligtasan sa MGA tao sa ating paligid, upang mas maraming tao ang maging handa sa pagbabalik ni Kristo. Maiksi ang oras at totoo ang kagipitan. Bawat pagkakataon na ibahagi ang ebanghelyo ay isang pagkakataon na magdala ang isang tao sa kaharian ng Diyos. Sa ating paglalakbay ang paghahanda, haharap din tayo sa MGA hamon at kapighatian. Binalaan tayo ni Jesus sa Juan Kapitulo 16, versikulo 33. "Sinabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayong kapayapaan sa akin. Sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang mundo." Bagaman haharap tayo sa MGA kahirapan, mari tayong magkaroon ng kumpiyansa kay Kristo, na napagtagumpayan ang mundo at nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Ang pagtitis ay isang mahalagang katangian para sa MGA mananampalataya. Sa MGA Hebreo Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2, tayo ay hinihikayat, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na ulapang MGA saksi. Itapon natin ang bawat pabigat at ang kasalanang napakadaling bumabalot sa atin, at tumakbo tayong may pagtitis at tagbuhing inilagay sa ating harapan, na itinitingin natin kay Jesus, ang pinagmulan at tagatapos ng ating pananampalataya. Na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tinis ang krus, hinamak ang kahihiyan, at naupo sa kanan ng trono ang Diyos. Dapat na ring tagbuhin ang tagbuhan ng pananampalataya na may pagtitiis. Tinitingnan si Jesus bilang ating halimbawa at pinagmumulan ng lakas. Binibigyan niya tayong kakayahan na mapagtagumpayan ang MGA hamon at manatiling matatag hanggang sa wakas. Sa gitna ng ating paghahanda, mahalaga na tandaan na hindi tayo nag-isa. Ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na espiritu upang gabayan, turuan at aliwin tayo. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 26, sinabi ni Jesus, "Ngunit ang tagapayo ang banal na espiritu, na isusugon nga sa aking panggalan siya ang magtuturo sa inyong lahat ng bagay at magpapalala sa inyong lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang banal na espiritu ay ang ating tagapagtaguyod at tagapayo. Dapat nating hanapin ang kanyang gabay at payagan siyang kumilos sa ating MGA buhay. Binabago tayo ayon sa imahe ni Kristo. Bukod dito, ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan sa ating paghahandang espiritual. Sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7, isinulat ni Pablo, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay,
Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ang pangunawa, ay magbabantay sa inyong puso at pag-isip kay Kristo Jesus. Dapat na iting dalhin ang lahat ng ating alalahanin at panggangailangan sa Diyos sa panalangin. Nagtitiwala na naririnig niya at tumutugon. Sa pamamagitan ang panalangin, nakakahanap tayo ng kapayapaan at lakas upang harapin ang hamon ang buhay. Mahalaga rin ang pakikisalamuha sa ibang mananampalataya. Sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 24 hanggang 25, tayo ay pinaalalahanan. At isalang-alang natin kung paano tayo magudyok sa isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa, na hindi natin pinababayaan ang ating pagtitipon. Gayang ugaling ilan kundi nagpapalakas loob sa isa't isa, at lalo na kung nakikita ninyong papalapit na ang araw. Dapat tayong magtipon kasama ng ibang mananampalataya para sa pagudyok at suportang magkakasama. Ang komunidad ang pananampalataya ay nagpapalakas sa atin at tumutulong na manatiling matatag sa ating paglakad kasama ang Diyos, habang tayo ay naghahanda para sa pagbabalik ni Kristo. Dapat nating tandaan na ang ating pag-asa ay matibay na nakaangkla sa Diyos. Sa Hebreo Kapitulo 6, versikulo 19 hanggang 20. Mababasa natin, tayo ay may pag-asang gayang angklang kaluluwa, matatag at matibay, na pumapasok hanggang sa lubang tabing, na do'y pumasok si Jesus bilang tagapagpauna sa ating kapakanan, na naging dakilang saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang ating pag-asa ay matatag at matibay kay Kristo, na siyang ating angkla at tagapamagitan. Siya ay nasa kanan ng Ama, na mamagitan para sa atin at naghahandang lugar para sa atin. Sa wakas, dapat tayong mamuhay ng may pag-asa at kagalakan. Alam na ang pagbabalik ni Kristo ay malapit na. Sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, isinulat ni Pablo, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa, ang dakilang paglitaw ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dapat na iting hintayin nang may kagalakan ang pagbabalik ni Jesus. Namumuhay bawat araw sa paghahanda at pag-asa. Ang ating buhay ay dapat magpakitang pag-asa na mayroon tayo kay Kristo at ang katiyakan ng kaniyang pangako. Sa konklusyon, ang paghahanda para sa rapture ay isang patuloy na paglalakbay ang pananampalataya, kabanalan, at pangako sa Diyos. Dapat tayong mamuhay bawat araw na parang ito na ang ating huli. Naghahanap ang kaluban ng Diyos at nananatiling matatag sa ating pananampalataya. Ang kagipitan ay totoo at ang oras ay maiksi. Naway tayong lahat ay maging handa. Naghihintay at umasam sa maluwalhating pagbabalik ang Hari ng Hari at Panginoon ng Panginoon si Jesucristo.